Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Muling nagbabalik sa inyo upang magbahagi ng ating mga aralin patungkol sa lihim na karunungan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Patungkol na rin sa mga bagay-bagay na ating mga natalakay noong mga nakaraan bilang pagpapatuloy sa ating mga aralin. Una sa lahat ay hinihingi ko ang pagkakataong ito sa Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat upang magkaroon na tayo ng kaliwanagan sa ating pag-iisip, upang may pagpatuloy natin ang ating mga espiritual na aralin, at upang makapagbahagi rin tayo ng mga bagay-bagay, ng mga buhay na salita upang magamit para sa pangkalahatang pagbabahagi ng ating layunin, mapa-physical man, spiritual o mental, para makatulong tayo sa mga kapwa natin tao na nangangailangan ng tulong nang walang hinihinging kapalit na bagay. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa akin, sa aming lahat, upang pag-aralan ang mga bagay-bagay na inyong ipinagkaloob sa mga sinaunang maestro na amin pong binabaybay sa ngayon. Sana po bigyan niyo po kami ng lakas ng loob sa araw-araw, bigyan niyo rin po kami ng kalakasan sa aming katawan, mapapasa physical man o sa spiritual na kakayahan, ay ipagkaloob niyo po sa amin ang nararapat na kalakasan upang kami upang mapag-aralan namin ito ng maayos, at wala pong mangyari sana sa amin sa lahat ng mga pagkakataon, at ang aming pamilya iligtas niyo po sana sa kapahamakan. Gayon din po mga estudyante ng mga nag-aaral, at gayon din ang kanilang mga pamilya, at lahat po ng mga nagkakatipon sa pwersa ng liwanag ay gabayan mo po sana, Ama, sa lahat ng pagkakataon, at huwag niyo po sana kami pababayaan. At may sakatuparan po namin sana ang aming misyon sa pangkalahatan po, sa pagdating ng araw na tanggapin po namin o matanggap po man sana namin ang pagbasbas nyo sa aming mga gawain patungo sa pang-espiritual na pangkalahatang pagbabahagi. At sana po, Ama, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, lagi nyo po sana kaming gagabayan sa lahat ng bawat oras o bawat segundo ng aming buhay. At sana po maging karapat-dapat kami sa inyong mga aralin upang taglayin namin ang mga bagay na ito at magamit din namin sa pangkabutihan po. Maraming salamat. Muli, ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, sa kanyang walang kapantay na pangalan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po, Diyos Ama na Makapangyarihan sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating tinalakay ang mga panalangin para sa mga 7 arkanghel na ating itutuloy sa ngayon. Kung ating i-review,
ay natalakay na natin o naibahagi na natin ang panalangin sa bawat araw para kay una ay kay San Miguel Arcangel na bantay sa pang-araw ng linggo. Pangalawa naman ay binahagi na rin natin ang panalangin para kay San Gabriel Arcangel na siya namang bantay sa pang-araw ng Lunes. At ang pangatlo ay kay San Rafael Arcangel na bantay sa pang-araw ng Martes. At sumunod naman ay kay San Uriel Arcangel na bantay sa pang-araw ng Miyerkules. At sumunod naman ulit ay kay San Sitiel Arcangel na siyang bantay naman sa araw ng Panghuwebes. At ang sumunod ay kay San Judiel Arcangel na siyang bantay sa pang-araw ng Biyernes. At ang ating isusunod naman ngayon ay patungkol kay San Baracael na siyang bantay sa pang-araw ng Sabado. Para sa kaalaman ng lahat, si San Baracael Arcangel ay ang siyang tagapangalaga sa langit at lupa. Siya ang tagatulong at tagaampon sa lahat ng kampon ng Poong Diyos. Kaya siya ay may dalang bata. At siya ay nagbabantay sa pang-araw ng Sabado. Sa mga tuwid, si San Baracael Arcangel ay inatasan ng Panginoon Diyos upang mangalaga sa langit at lupa. At siya rin ay tumutulong upang na kung tayo ay nasa pwersa ng liwanag, mainam din na ilapit natin ang sarili natin kay San Baracael Arcangel at siyang nagbabantay sa araw ng Sabado. Hindi ko na patatagalin pa. Narito ang kanyang panalangin. Ang panalangin para kay San Baracael Arcangel na siyang bantay sa pang-araw ng Sabado. O kagandahang Arcangel San Baracael, puspos ng kaluwalhatian ng langit, pinagpala kang lubos at sa iyong karangalan ay tinawag kang bendisyon ng Poong Diyos. Isinasamo namin sa iyong buong taimtim kung mangyayari na sa pamamagitan mo ay makamtan namin ang bendisyon ng Poong Diyos ngayon, bukas at magpakailanman. Siya nawa. At ang orasyon upang maligtas sa lisyang hatol ng hustisya. Opti mehi benditionem Dei et facme nuam quam separare adeo. At ang karugtong ng orasyon ay ang Agnus Venite Salvame Salvatore. Yan po ang kompletong panalangin para kay San Baracael Arcangel na siyang bantay sa pang-araw ng Sabado. Mahalaga na dapat niyong taglayin ang ganitong uri ng mga panalangin upang mailapit niyo ang sarili niyo sa pitong arkanghel. Ito ang ikapito sa lahat ng arkanghel na ikahuli sa aking ibinahagi. Sa na nakaraan na ibahagi na natin ang 6 na panalangin para sa 6 na arkanghel at ito ang ikapito. Itong panalangin ito ay patungkol kay San Baracael Arcangel na siyang bantay sa pang-araw ng Sabado. Mahalaga na idagdag nyo ito sa inyong mga panalangin, lalo na kung halimbawa kayo ay mag-uumpisa ng inyong mga spiritual na gawain. Kung kayo manggagamot, magkakipag-spiritual combate, isama nyo ito sa inyong mga panalangin para sa pagkakataong yun, kung kayo man ay masubukan o subukin ng pagkakataon, ay naririyan ang mga arkanghel upang kayo gabayan din at tulungan din nila kayo. Sapagkat kung kaisa nyo o kaisa kayo ng layunin para sa kabutihan at nakikita ng 7 arkanghel na nakarapat dapat kayo at nakikita nilang kailangan nyo ng tulong, agaran yan, darating at darating yan. Lalong-lalo na kapag sa sitwasyon na talagang pangkagipitan, talagang darating ang mga tulong na yan na ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Walang duda yan. Lalo sa kabutihan nyo gagamitin. Pero kung sa mga bagay-bagay lang na mga kung anong bagay, pansarili ko naman, hindi darating yun. Hindi yan darating. Kaya para sa lahat, isipin nyo na lang na tumulong kayo sa mga tao at mas maging makabuluhan ang inyong buhay sa pagkakataon sa bawat araw ng inyong buhay at gamitin ito sa pangkalahatang pagbabahagi ng walang hinihing kapalit na bagay. At upang mapalapit tayo sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Gayon din sa mga pwersa ng liwanag. Sapagkat mas mainam na mas marami kang kapanalig o pwersa ng liwanag kung ikaw ay sasagupa sa pinakamatitinding mga labanan, mas mainam na maramdaman mo na o mas mainam na kilala ka nila at naririyan din sila para sa iyo, sa inyo, sa inyong lahat, para sa atin. Kaya para sa akin, nais ko talaga na inilalapit kayo sa 7 arkanghel sapagkat ito ang pinaka mainam na bagay na inyong taglayin. At pagkayari ng pagdidibosyon o isabay nyo ito sa pagdidibosyon sa araw-araw, mas mainam kung ganun. At para sa akin naman, nakikita ko may mga estudyante na rin na binibigyan na rin ng basbas ng mga gabay ng Sator, mga spiritual na gabay ng Sator Coronados. At ang iba sa kanila ay nakapagpapagana na rin, nakakapanggamot na rin sila. At natutuwa ako para sa kanila, para rin sa mga gabay, ay nakakatawa rin dahil kinikilala nila ang mga tao na ito at talagang nakikita nila siguro ang kabutihan sa puso ng mga tao na yon na nagbabahagi na ng kanilang mga nagmamanifest na sila, nagbabahagi na sila ng kanilang mga personal na karanasan sa ngayon. At nakikita ko, hindi ko man sila papangalanan na ngayon, sila ay mga grupo rin, membro ng Spiritual Warriors Group. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Spiritual Warriors Group. At pasensya na kayo dahil itong mga nakarang araw ako'y busy rin o masyado akong abala sa aking pamilya. May mga bagay-bagay rin ako na kailangang gampanan bilang ama ng tahanan. Kailangan ko ring gampanan ang pagiging isang asawa at ama sa aking anak, sa aking mga pamilya, sa sarili kong pamilya. Kaya para sa iba, sana maintindihan nyo rin na kung minsan, kaya hindi ako nakakapag-reach out sa inyo sa kadahilan may mga ganung bagay rin ako mga inaasikaso. At hindi naman tayo nakakalimot sa ating misyon. Kaya para sa lahat, huwag kayong mabahala o kung ano man. Maraming tatanong, nasaan na kaya si Maestro Virgo? At para sa iba rin naman ang tatanong, nais ko lang din linawin na ako po ay si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. May mga nagtatanong sa akin kung ako ba at yung isang maestro ay isa o kung ano man. Ako po ay hindi po ako yun. Kung meron man pong mga estudyante ng naturang maestro na nauna, na sinasabi nila na baka ako nga daw yung maestro na yun, hindi ko na siya babanggitin kung sino man siya. Hindi po ako yun. Ako po ay si Maestro Virgo, ulitin ko, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Para sa mga estudyante, hindi na mahalaga kung sino ako o kung naman. Ang mahalaga ay mag-aaral kayo para sa inyong pansariling kapakanan, proteksyon, sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay at pagtulong sa inyong kapwa nang walang hinihing kapalit na bagay. Sapagkat hindi naman kayo naglilingkod para sa akin. Kung sino man ako, hindi bantog ang aking pangalan o naman. Ako'y simpleng tao lang din. Ang mahalaga sa inyo ay ilapit nyo yung sarili nyo sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasama rin ng mga gabay, ilapit nyo yung sarili nyo yan at sa mga 7 arkanghel. Ilapit nyo yan ang sarili nyo. Sapagkat ako, kung may mga duda man ng ibang tao sa akin o kung naman, malaya ang iba na lisanin ang channel na to, malaya rin ang iba na mag-aral sa ibang mga nagtuturo din. Hindi natin kailangan pigilan ang ating sarili. Yan ay bukal sa loob na pag-aaral para sa inyong sarili at walang pipigil o walang mag-aano sa inyo, magmamando o magdidictate, magdidikta sa inyong isip kung ano na dapat nyong gawin. Malaya ang sino man. Sabi ko, malaya kung sino man ang pumasok dito sa channel na to, malaya rin ang sino man na lumabas. Sapagkat tayo ay nagbabahagi lamang. Sapagkat ito ay libreng pagbabahagi. Tayo ay nagkakaroon ng kuro-kuro, nagkakaroon ng mga brainstorming sa bawat isa sa atin. At sa mga tao na mga nagnanais mag-aral, ng mga beginners, pasukin nyo yung channel na to. Sa mga naman nanggagamot na rin, kung ano man, kung kayo man ay tawagin ng Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pasukin nyo rin itong channel na to. Lahat ay open para sa channel na ito. Yan lang ang masasabi ko para sa inyong lahat. At sana ang iba ay sa mga second batch, sa mga first batch ng Spiritual Warriors Group, good luck sa inyo, sa inyong nalalapit na graduation. May graduation tayo. Yan ang tinatawag na graduation sa mga nakapagtapos ng pagdidibosyon. At magkakaroon sila ng magmamanifest sila, magsasabi sila kung anong nangyayari sa kanila.
At wag niyong isipin kung sa iba man ay natanggap na nila ang kanilang basbas para sa kapangyarihan pinagkaloob. Maaaring ang mga gabay, sabi ko nga sa inyo, lahat kayo ay sasalain. Hindi porke nag-debosyon na tayo ay agad-agad akin na to. Bigyan niyo na ako ng kapangyarihan, nag-debosyon na ako. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Mismo ang gabay, mga gabay at ang Panginoong Diyos ang mamimili kung talagang karapat-dapat ka pa rin. Wala sa aking kamay. Ito ay nasa kamay ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at ng mga gabay ng Sator Coronados. Sila ang magpapasya kung kayo ay karapat-dapat na taglayin o maging kabahagi o kapanalig o tagapangalaga ng kapangyarihan ng Sator Coronados sa pangkalahatan. Kahit ako pa mismo, wala akong kapangyarihan upang ituro o pinpoint kung sino mo yung mga pangalan nito. Ito, ibigay mo kapangyarihan dito. Hindi, walang ganun. Sapagat ako ay napili rin ng mga gabay, hindi sa dahil na inendorso ko ng ibang tao, hindi. Ako ay isinuko ko ang sarili ko sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at inihayag ko ang aking saloobin at inihayag ko ang aking layunin at tinanggap ko ang aking misyon. At hindi ko babaguhin yun hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Para sa lahat, sana maging ganun din kayo at maging matiisin kayo sa lahat ng bagay. Kung sakali man di nyo pa matanggap ang mga ipagkakaloob sa inyo, basta pakita nyo lang, nakarapat-dapat kayo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi porke sa iba ay napagana na nila yung kung anong mga tinuro dito, ay malulungkot kayo o mawawalan kayo ng gana sa pag-aaral. Sapagkat ako, isang halimbawa, sasabihin ko sa inyo, matagal ako nagdebosyon. Bago ko na tuntun yung mga yan, nagdebosyon muna ako ng matagal. Hindi instant na within 49 days na nataglay ko na agad, natanggap ko ang basbas. Tinuloy-tuloy ko yan. Kung hindi ako nagkakamali, umabot pa ng halos 2 taon bago ko natanggap ang aking basbas. Kaya nga sabi ko sa iba, maging matiisin kayo. Hindi ito katulad ng isang aralin na instant na kapag sinabi mo, oh, akin na yan, kukunin ko yan. Ito, kunin ko tong mga susi ng Sator, akin ito, sige, bamantrang ko yan. Hindi ganun. Kaya nga sabi ko nga, mga buhay na salita yan. Hindi mo mapapasunod dyan kung agad-agad o hihingi ka man ng tulong sa kanila kung ano. Hindi mo pinapakilala ang sarili mo, hindi mo hinahayag ang iyong saloobin. Kaya yan lamang ang binabahagi ko sa inyo na sana sa iba ay maging matiisin at masilapit nyo pa yung sarili nyo sa Panginoon Diyos sa mga gabay, sa lahat ng mga arkanghel para mas makilala nila kayo upang sa ganung pamamaraan ay mas ibigay nila sa inyo ang nararapat na para sa inyo, ang pinakatatanging misyon sa inyong buhay. At ugaliin nyo ang pagtulong sa inyong kapwa kahit naman na tumutulong ka, kahit na hindi mo ipakita sa iba o kung ano man. Bali, kahit lihim mo lang ang tumutulong ka sa iba maging anonymous ka sa mga bagay-bagay, maganda rin yung ganung bagay kasi ang nakakakita nun ang Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi mahalaga kung sino ako, kung anong pagkatao ko, kung ano man. Ang mahalaga ay binabahagi ko ang aking mga nalalaman sa pangkalahatan upang makatulong din kayo. Sabi nga nila, ituro mo kung anong nararapat o tama kahit paano makakatulong din sa pangkalahatan. Hindi na mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay ang ang layunin o ang naitutunan yung aral. Ang aral ng karunungang lihim para sa lahat ay ang pagiging malapit mo, ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon Diyos. Hindi para sa kapangyarihan o paghahangad ng napakalaking kapangyarihan kung naman kusang darating at darating yan. Kapag chinase mo agad ang kapangyarihan agad-agad, naliligaw ka ng landas, maliligaw at maliligaw ka sa pag-aaral ng karunungang lihim. Ngunit ang pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, bagamat kakakibat nun ay ang pagkakaroon mo ng pagtataglay mo ng kakaibang kapangyarihan na ipagkakalob sa iyo sa pagdating ng araw. Kasi alinsunod nun ay tatataglayin mo yung mga bagay na yun. Ngunit pansamantala iwaksin mo muna yun. Ang gawin mo ay ilapit mo mas ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa mga gabay at sa mga arkanghel o mga anghel na kapanalig o kasapi ng pwersa ng liwanag. Yan ang pinakalihim na kahulugan o pinakalihim na layunin ng pag-aaral ng lihim na karunungan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Sana ay huwag maliligaw ang ibang mga nag-aaral na kaya mo tataglayin ito ay dahil nais mo magagad ng sobrang kapangyarihan o labis-labis ng kapangyarihan para sa iyong pansarili.
Kapag ginawa mo yung bagay na yan, maliligaw ka. Maliligaw ka ng landas sa iyong tinatahak. Kaya para sa lahat, maging mensahe ito para sa inyo na sa mga nananais mag-aaral at matuto. Saka nyo muna isipin yung mga bagay na na maghangad ka ng mga bagay na malaki para sa iyong sarili. Sabi ko nga, ang pagbabahagi ng tulong ay mapapisikal man, spiritual, mental. Yan tatlong bahagi na yan. Physical, mental, at spiritual. Merong meaning yan, yung tatlo na yan, yung binahagi ko na yan. Yung pagbabahagi na yan. Kahit sa anong paraan, pwede kang magbahagi ng tulong, pwede kang makagawa ng kabutihan. Kaya para sa lahat, sana'y maging malinaw ito. Bagamat meron akong mga salita na sinasabi na medyo may talinghaga o medyo tawag nilang hidden meaning para sa pangkalahatan, sana'y matuntun nyo yung aking sinabi. Makapagbahagi ng tulong, mapapisikal man, spiritual at mental. Yan tatlo na yan. Sana makuha nyo ang mensahe na yan. At muli ay si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nag-iiwan sa inyo ng muli ng mensaheng mag-aral kayo mabuti. At sa mga second batch, welcome sa inyo. Sa mga first batch, good luck. At para sa mga nais din mag-aral pa rin o proteksyonan ng inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay at ang inyong sariling pamilya at makatulong sa inyong kapwa na walang hinihing kapalit na bagay, sana itaglayin nyo ang basbas ng Panginoon Diyos at ng mga Espiritong Gabay. At ganoon din ang 7 Arkanghel para makatulong na rin kayo para kayo gumanap na rin sa pagdating na araw na kayo na igaganap para matanggap nyo na rin ang basbas. At laging mag-iingat at laging ilapit ang sarili sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan lamang po at maraming salamat po. Hanggang sa muli.